What's up, guys? Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Grounding Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageantry. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Yes, nangyari na nga pinakaabang ang Miss Universe Philippines 2026 press presentation last night. So personally, andun tayo sa event, nakita natin sila malapitan, nausisa natin kung sino-sino nga ba sa tingin ko nag-stand out. So in this episode, bibigay natin ang aking top 10. So tune in. Pero yun, magandang gabi everyone. My name again is Carl. Welcome sa ating live stream for today. Tuesday night. Yan, and Chinese New Year, kakatapos lang ng Valentine's, then sandwich, then ngayon New Year na. New Year, Chinese New Year, yeah. At ayun, ang pag-uusapan natin ng katatapos lang na press presentation ng Miss Universe Philippines kagabi. Ayan, may mga nakamove on na ba sa inyo? Sabi ni Jet, tapos ng press presentation, di pa kayo makamove on. Ano yun? Ba't may puksaan na agad ang aga-aga? The Majesty pala yung nagsabi nun. So, yun. Sino na ba number 1 nyo? Dahil sasabihin na natin ang ating top 10 sa nangyaring press presentation kagabi. Jet La Union. LU. Sabi ni D, wala na La Union, nanalo na. So, ayan. Babanggitin natin yan mamaya kung ano nga ba masasabi natin. So, feeling ko nagkakaisa-isa naman kayong lahat dyan na La Union ang number 1 nyo. Pero aside kay La Union, sino naman ang mga pangalawa, pangatlo nyo, pang-apat nyo, at panlima, ganyan, or top 10? Sabihin nyo na dyan sa comment section para pag-usapan natin yan. Sabi na dyan, Pampanga, pangalawa niya. Pangalawa Pampanga niya, si Loki naman, pangalawa niya si Nicole. Si BRBR Baguio for me, super glowy. J.A. Nicole din. Mga Miss Earth candidate, humina daw, sabi ni Lee. Sige, pag-usapan natin yan. Pero kung may mga question kayo about dun sa mga girls na mga napunan nyo, or sa tingin nyo, dapat ba or tama ba or sumobra, yan. Tanong nyo na dyan, tapos pag-usapan natin yan. Pero I'll be sharing you my top 10 na sa nangyaring press presentation ng Miss Universe Philippines kagabi. Starting with my number 10. My number 10 is Sultan Kudarat Jen Rose Javier. Unang beses ko pa lang siya pangalawang beses ko siya nakita kagabi or kahapon during the event. Sa parade, wala ako sa parade pero nandun ako mismo sa City of Dreams. So, nakita ko na lang siya during their second outing. And ayun nga, as usual, gustong-gusto ko talaga kay Jen Rose Javier, kay Sultan Kudarat yung tangkad niya. And kahapon, medyo yung kakaiba din yung styling niya. Super taas siya ng hair kahapon during the event na sa COD. Pero yun nga, stunning si girl. Medyo mahina pa lang siya or siguro weakness niya yung mga pang aura-aura. Kasi sa red carpet, pag kunyari girl aura-aura para bibidyohan o pipicturean, medyo weak pa lang siya doon. Pero sa kabuuan, talagang si girl, stunning talaga siya. At yun nga, yung makeup niya siguro nadadalas lang lagi na medyo hard. Hard ba yung makeup niya or very masyadong contoured siguro yung makeup. Pero other than that, I'll give it to Sultan Kudarat. Napasok siya sa number 10 ko as my number 10. What are your thoughts, Sultan Kudarat, Jen Rose Javier? Ayan. Ang dami yun ng comment dyan, Batangas, Pangasinan. Pangasinan, Batangas. O, ayun, yung number 10 ko. Kaya sagutin natin yan. Number 9 ko naman, Summer Island, Catherine Warden. Ayan, Jet, parehas tayo. Number 9, Summer Island. Very fresh si girl. Very malambot. Medyo pa siya. Parang, hindi ko alam kung mahihain siya or nahihiya pa siya. Kasi nga, syempre, bagets din. So, ayun din, kailangan din mag-work sa aura-aura din. Kasi pag sinabi mong aura-aura, medyo mahina pa siya doon. Yung smize. Yung gano'n. Ganun talaga. Yung smize na gano'n. Medyo mahina pa doon si girl. Pero, ayun, siguro,
as time goes by, masasanay din siya, mapapractice na din yun. Pero other than that, face card talaga si girl. Ang haba-haba niya. Maganda yung styling niya kagabi. Very fresh. Maganda sa mata natin. Yon. Catherine Warden, number 9, Summer Island. Sa lahat ng mga viewers natin, currently, ayan, dinidiscuss po natin yung aking top 10 for the Miss Universe Philippines first presentation. Mamaya ako sasagutin yung mga ano niya, mga thoughts kay ganyan, thoughts kay ganon. Pag hindi siya napasama sa top 10 ko, ibig sabihin siksik lang talaga yung listahan. Next, number 8, Taguig, Bella Ismael. Ayun, marami rin ako nababasang comment na medyo hindi daw napansin si Bella. Or medyo natabunan nung iba, lalo ng ibang mga newbie. Well, nandun pa rin naman si Bella. Hindi naman siya natabunan, pero mas napansin lang siguro ngayon yung mga newbies natin. Especially itong mga newbie na papunta ng frontrunner status. Si Bella, malakas pa rin ang appeal niya, malakas pa rin ang charisma niya. Pero yung Bella na parang noong 2020, parang siya pa rin yung Bella ngayon. Parang same Bella. Pero so far, press presentation pa lang din naman itong nakikita natin. Pero parang kung titingnan ko siya, parang yung same Bella noong 2020. Parang same Bella pa din ngayon. Parang gusto ko lang siguro makita ng iba. Sinasabi ng iba, yun nga, dahil nga nasa shorter size si Bea or si Bella, kaya medyo natatabunan talaga ng mga, yun nga, yung mga girl na nasa taller side, siguro nga ganun nga kasi natatabunan nga because of dahil sa height or what. Pero malakas pa rin ang presensya ni Bella every time na naglalakad siya. Ganyan. Yung sa red carpet nga, talagang siya pa rin talaga tinitilian, inaabangan. Pero during sa stage performances nila or sa stage performance nila, nagsama-sama na sila, medyo nawali talaga siya for me. Kasi mas maraming umangat. So, ayan. Nilagay ko muna siya sa aking number 8. Taguig, Bella Ismael. And yung dami lang nangyayari dun sa kahapon sa damit niya. Ang daming nangyayari lang. Ang daming tela. Parang yun. Kaya siguro hindi rin siya sa akin, nag-umangat. Kasi siguro yung styling din. Ganyan. Ayun, number 7. Pero nandiyan pa rin si Bella. Bella Ismael, Taguig. Or 8, number 8, Taguig. Ayan, si Hoon. Sinasabi niya ang kanyang 1 to 5. Hoy, Hoon, parang parehas tayo. Tingnan natin mamaya, Hoon, na parang parehas tayo ng 1 to 5. Number 7 ko naman, Adela Marshall, Muntinlupa. Si Adela Marshall, yung nag-start yung competition, hindi ko talaga siya maramdaman. Sabi ko, baka hype lang. Si Adela Marshall, baka kasi nga may name. Sabi ko, hindi niya ako fan. Hindi ko siya maramdaman. Sabi ko, anong meron kay Adela Marshall? Pero yung nakita ko na siya kahapon, laban na laban pala talaga si girl. Talagang hindi siya nahihiya. Yung grabe yung confidence niya. Tapos diba, hindi na ata siya nagpalit ng damit eh. Unang damit niya, yung naka-red cap na siya, yung bumabasa ng escalator. Tapos yung paradio na yun eh. Tapos hanggang sa red carpet, hindi niya pa rin tinatanggal yung cap niya. Tapos yung sa stage na, syempre tinanggal na yung cap kasi sumayaw na sila. Pero yun nga, laban na laban talaga si girl. As in, talagang grabe yung confidence niya. Kaya dun niya ako nakuha. Plus syempre, ang tangkad ni girl. Tapos ang galing mag-emote. Tapos gustong-gusto ko rin yung styling niya kahapon, yung mga pag-ora-ora niya na mukha siyang kontrabida. Kaya umangat siya sa aking listahan. Number 7, Adela Marshall. Yes, 3 siya kanina pa ako, pero number 7 pa lang ako. Pag na-late, guys, sa mga late, popost ko naman doon sa Team YouTube. Para sa mga Team YouTube. Ayan. Number 6. May number 6, Cebu City. April Smith. Kasi nga, ang ganda na ng katawan ni April Smith ngayon. As in, ito na talaga yung best physique niya, best form niya sa lahat ng mga pageant stints niya. 2016, 2020, itong 2026 yung pinakamagandang body niya. Ang galing nga kung kailan tumanda, kung kailan nagkaedad, tsaka talagang
nakuha yung best form. Kasi kunyari, di ba may mga girls, may mga candidate na parang best form niya in 2023 or 2019. For example, Gazzini, pinaka-best form niya 2019. Yun na talaga yun. Pero pagdating kay April Smith, yung ngayon talaga, 2026 yung best form niya. Ang ganda ng katawan, ang nipis. Tsaka nag-glow talaga siya. Syempre nga, dahil nga, unique din yung kanyang color from any other na mga kalaban niya. Kaya talaga nag-glow talaga siya. Late bloomer daw sabi ni Jaden. Pero yun nga, ang lakas ng charisma ni April Smith. Pero nailagay ko lang siya sa aking number 6. Ayan, sa listahan number 6. Kasi nga, mas may mga umangat pa. So sa tingin nyo, makakuha na ba si April Smith ngayon ng crown, MUPH crown or any crowns, ganyan. Pero malakas siya. Tapos ang ganda, ang queenly niya gumalaw. Oo, ang queenly niya gumalaw. Mas queenly pa siya dun sa isang Cebu na pag-uusapan natin mamaya. Ayan, number 6, Cebu City. Then, may number 5, Baguio, Roxy Baines. Ayun. Sabi nga ng iba, madali daw matabunan si Roxy kasi nga maliit. Shorter side. Yun talaga yung laging pinupukol kay Roxy. Pero kahapon talagang iba yung aura ni Roxy. Nag-stand out siya. Yun nga, siya yung may parang sariling ring light kasi unang-unang ganda ng kutis, ang ganda ng mukha, ang fresh niya. Maganda yung styling niya, hindi na siya nagpalit ng damit. Pero talagang angat na angat si Roxy. Hindi siya... Akala natin magbe-blend siya kasi nga tisay, mestiza. Pero dun sa stage, yung hale-halera na sila, hindi siya nagbe-blend. Talagang lumulutang yung mukha niya. Kaya, hindi mo talaga ma-ignore si Roxy. Nandyan talaga siya. Yung mga, di ba sinasabi na iba, hype lang kasi nga Roxy Baines. Pero, iba talaga si Roxy kahapon. Baka daw sa hairstyle, sabi ni Jaden. Yes, yung hairstyle din. Maganda rin kasi yung hairstyle niya. Talagang na focus talaga yung mukha niya. Basta ang fresh ni Roxy kahapon. And then, yun yung aabangan natin sa mga susunod na araw, sa mga susunod na activities, kung mame-maintain niya ba yung ganong glow. Kasi ibang-iba talaga yung glow niya. Kaya, umangat siya sa aking listahan, number 5. Kasi during the contract signing, yung contract signing natin, ranking, nasa ko na lang siya, 10, 11. Pero ngayon, naging number 5 ko siya. Kasi nga, gawa nga nun. Iba yung glow niya kahapon. Sabihin na natin hindi siya pang Miss Universe Philippines kasi baka nakuha na ng ibang mga kalaban yung corona. Or di ba sabi nyo nga may nanalo na. Pero mukhang for sure makakuha siya ng any crowns na ipamimigay sa finals. So, let's see. Namumuksa ang ganda. Mamaya ko sasagot ng mga comments nyo. Yung contract signing na banayad lang siya. Ayan. Mark, hello. Mark Abrenica. TG Mark Abrenica. Yes. Number 4 ko naman, Cebu. Nicole Borromeo. Cebu Province, Nicole Borromeo. Nag-iba talaga si Cebu, no? 'Di ba, yung worry natin kay Nicole, ang worry natin, baka mahinhin ulit siya, baka Miss International siya, ganyan, kailangan niyang alisin. Diba, magiging Miss International niyang kineso, ganyan. Pero kahapon, ang ligalig niya talaga. Ayun, sabi ni Lucky, ang ligalig. Sa red carpet pa lang, nakikipag-chikahan na siya. Yung, di ba, dapat dadang sa red carpet, emote-emote ka lang ganun, queenly. Kaya yung mga shot ni Nicole Borromeo, puro, ayun nga, maligalig, parang magaslaw kasi super chika siya, super harot siya dun sa mga tao dun sa red carpet. Kaya hindi mo siya makuhaan ng maayos na shot na gumaganon, nag-smize, nag-emote. Kasi nga, super super harot talaga siya. Kasi nga, yun nga kasi yung request natin na kailangan di ka na princessita. Kasi di ba princess siya kasi nga international. Ayan, naging energetic naman. Kaya be careful what you wish for. Yun yung nangyari kay Nicole Borromeo. Tapos dun sa stage performance niya, di ba nagsasayaw, nagmarimar. Nagulat nga rin ako. Maraming nagulat actually, pati mga katabi ko nagulat. Kasi nga nagmarimar, ganyan. So ayun, halos papunta na sa grand. Sa grand yung performance niya, no? Kasi baka, ayun kasi yung kailangan, di ba, yun nga kasi yung request ng tao.
Kaya kasi request na tao, kailangan maalis yung international na kineso. Pero yun nga, sumobra nga, no? Pero, natutuwa ba kayo na sumobra? Na dapat, lang, control, lalo na't, di ba, kilala nga natin ng organization, si Mama J, di ba, na parang gusto niya queenly lang yung galawan, di ba? More on refine, tahimik, ganyan. So, dapat ba, anuhan muna ni Nicole, no? Preno-preno or pigil-pigil muna. Pero nakakatuwa siya kasi ibang Nicole yun. Kasi ilang beses ko na meet si Nicole. Nakakakwentuhan ko siya pero hindi yung kahapon na ganong energy. Iba talaga yung energy ni Nicole Borromeo kahapon. Yun. Nakakatuwa kasi nga ibang Nicole pero yun nga, hindi natin alam kung sasuwak ba yun sa gusto ng organization ngayon. Pero gustong-gusto ko yung sumayaw siya. Kaya number 4 siya sa akin, Cebu Province. At ang ganda-ganda niya. Yung mukha niya kasi hindi basta-basta na-elbow. Kahapon di ba nasa first row siya sa stage, sa unahan. Hindi na-elbow yung mukha niya. Nasa gilid pa siya nun pero talagang lumilitaw yung mukha niya. Sabi ni The Majesty, tone down niya daw sa mga next events. Tingnan natin kung magto-tone down. Baka naman maano niya na take note niya yung mga sinasabi ng mga pageant fans or sinasabi natin ganyan na mag-tone down muna. Yes, The Majesty for sure nababasa niya mga comments ng mga madla. Correct, abangan natin yan sa susunod na outings nila kung ano man yung susunod na activities. And may number 3, Tarlac, Marian Arellano. Lahat naman nagkakaisa siguro. Karamihan ng mga pageant fans na sa top 3 talaga si Tarlac. And during the event, halos lahat naman talaga doon sa event. Talagang amaze sa aura ni Tarlac. As in, walang masabing negative sa kanya. Ang ganda-ganda sila. Ganoon. Tsaka nga syempre, ang tangkad niya kasi minsan lang lumabas kasi yung mga gantong queens na ang haba. Tapos talagang very fine yung mga features nila. Tapos ang ganda nga ng kulay. Yun nga, very Pinay. Minsan lang sila lumabas. Kasi di ba karami ng mga nakikita natin, mga tisay na, ang kikinis. Mga mapuputi. Pero pagdating kasi kay Tarlac, iba yung eksena niya. So, lahat naman doon sa event and even sa team online, yung mga nanood kagabi, nagkakaisa naman talaga na angat talaga din. Or isa sa mga umangas sa Tarlac, Marian Arellano. Now, ang isa na lang siguro sa abangan natin kung paano nga siya gumalaw, maglakad sa stage. Kasi baka naman pala sa pasarela, mahina. So, ayun yung aabangan natin. Kasi kahapon, short stint lang yung eksena nila sa stage. Wala naman mga pasarela doon or what. So, hindi natin alam kung paano ba ito gagalaw. Pero yung number 3 ko, Tarlac, Marian Arellano. Then, may number 2, Pampanga, Alison Hetland. Alison Hetland number 2. Iba si Alison din kahapon. Yun nga, very Venezuelan. Sabi nyo nga rin, di ba? Sabi nga natin lahat very Venezuelan. Yun talaga, Amanda Dudamel, Pawinsoda Drurin. Yun, pag pinag-combine, ganun talaga yung mga mukha niya. Ang liit nga kasi ng mukha niya, ang liit ng ulo niya, haba ng leeg niya. Yun. Yung iba hindi gusto yung bagsak na buhok niya kasi gusto nakataas. Pero ako okay naman sa akin yung look niya kahapon. Gusto ko rin na hindi na siya mahiyain. Hindi, pag sinabi mo, ora-ora ka, o ora naman si Ali. Ganyan. Pero alam ko kaya naman perfect yung ora-ora. Yun lang naman. Mape-perfect niya pa yun. Pero yun nga, height nga kasi din. Then, agree naman din ang lahat kasi nakikita ko naman ang mga listahan ngayon. Ang nag-head to head talaga sa mga listahan Pampanga at La Union. At sila talaga din kasi yung nagbuksaan kagabi. Lumalabas pa lang si Ali kahapon sa stage. Talagang parang nandadamba talaga. Ang laki niya kasi, umakyat pa lang dun sa stage, tapos bababa dun sa umakyat sa stage, tapos magpe-perform. Yun. Nandadamba talaga eh. At yun nga, sila talaga nagpuksaan ni Bea Windorsky, yung aking number 1. Ang number 1 ko, Bea Milan Windorsky, kasi para na siyang reigning queen. Dun sa, parang alam ng lahat or alam ng iba mga contestants na huwag tatabi sa kanya kasi during the red carpet, wala siyang kasabay sa red carpet kasi may video nga ako na pinost. Mag-isa lang siya sa red carpet na umura, naglakad, parang walang tumabi sa kanya. Parang alam din nila na huwag kayong tatabi kay Bea. So, siya yung number 1 ko.
Bea Milan Windwarski. Para na siyang reigning queen, para ka na nanonood ng Miss Universe. Ganun yung feel. Para ka nanonood ng Miss Universe na siya yung Philippine representative. Siya yung naka-Philippine sash. Tapos yun nga, hindi ko alam ba't walang tumabi sa kanya kahapon sa red carpet. Kaya mukha talaga siyang pambato na ng Pilipinas. Tapos kahit nagsama-sama sila, kahit nasa likod siya, makikita mo lang yung kalahati ng niya. Mukha. Angat na angat talaga siya. Yun nga, marami rin naman nagsabi silang dalawa talaga ni Pampanga yung nagpuksan. Kasi yung mga topics ngayon ng mga nababasa ko, nakikita ko sa mga pageant pages or even sa comment section, Pampanga versus La Union. At sila din ang aking top 2 kahapon talaga. La Union, Pampanga. Yan. Okay, so again, recap tayo. May number 1, La Union. Number 2, Pampanga. Number 3, Tarlac. Number 4, Cebu Province, Nicole Borromeo. Number 5, Baguio. Number 6, Cebu City. Number 7, Muntinlupa. Number 8, Taguig. Number 9, Samar Island. And then number 10, Sultan Kudarat. So what are your thoughts? Comment below. Ano nang question nyo dyan? So, na tayo? Question and answer. Headshot ranking naman, kuya. Hindi ko pa masyado natititigan yung mga headshot nila, nadadaanan ko lang. Pero very AI-ic yung headshot nila. Or AI ba talaga yun? Hindi ko pa nare-review. Okay. Sige, pag-usapan natin yung iba. Cotabato naman. Sabi ni Sonia Philippines, si Cotabato, kasi di ba during the contract signing, hindi naman siya ma-materialize siya sa akin, parang wala lang. Pero kahapon, during the event, okay naman pala siya. Siguro nga kung magra-ranking ako ngayon, nasa 14, 15, ganyan, siya. Tapos, sa mga newbie, parang number 5 ko siya. Ganyan. Kasi sa mga newbie, may 4 lang talaga akong binabantayan. Si Pampanga, si Tarlac, si Sultan Kudarat, tsaka si Samar Island. Siguro kung may pang-5, baka siya na. Si Cotabato, kasi may parang rin siya. May wow factor. Thoughts mo kay Negros Occidental, napakaganda niya. Si Alex Coliminares. Very bagets, very raw. Maganda siya. Actually, gustong-gusto ko nga siya kasi nga, ganda ng mukha niya, yung tipong gusto mo maging jowa, girlfriend material. Ang dating ni Bea parang MUPH 2022 na biglang bumulaga si Chelesa na elbow ang ibang heavy faves. Sabi The Majesty. Actually, parang gano'n na nga The Majesty. Parang naging gano'n na nga ang dating. Pero, yun nga, si Bea yung parang nakakapanghinayang sayangin si Bea, kasi parang, diba lagi kang wini-wish ng mga pageant fan is, next to Catriona, next to ganyan. Laging wini-wish ng mga pageant fan is, parang si Bea na yun eh. Parang si Bea na talaga yung next to Catriona, yung ganyan. Yun. Kaya parang nakakahinayang sayangin, pero tingnan natin sa finals kung ibibigay ba nila kay Bea. Kasi no doubt si Bea Windwarski talaga ang one to beat. As in, siya yung patutumbahin. Pero paano mo mapapatumba yun? Thoughts sa new format? BRBR. So, ang thoughts nyo nga pala sa new format na wala ng live na preliminary competition. Naalala nyo, di ba nanonood tayo ng preliminary competition live? Bukod sa finals. Kaya ngayon wala na. Kasi mangyayari na, pre-tape na ang lahat. Recorded na. Tapos, ipapalabas na lang siya by schedule. Kunyari, April 21, mangyayari ang swimsuit. April 23, mangyayari ang evening gown. April 24, closed door interview. Parang ganyan siya. Tapos, by vote. By voting ang each segment. Then, fast track sila. Kung sino yung may pinakamataas na vote, plus the combined judges votes, sila yung papasok at magiging eligible na mapunta sa finals. Though yung mga hindi naman papasok, makakapag-finals pa rin naman sila kung mag-wildcard sila or kung mapipili pa rin sila para mag-finals. Parang ganyan ang system. Babalikan ko ulit yon kung
tama ba yung sinabi kong instructions, pero parang ganun yung magiging instruction. So, very, very new format talaga. Puro votings na din. Ayun, sabi ni BRBR, puro votings na din. Dahil ba walang pambayad ng hindi ko alam, pero siguro ganun na talaga eh. Welcome to the new era, BRBR. Super pausan mo ako nakita. Pero baka ganun na ata talaga eh. Wala, baka... Although dati, uso na rin naman ng mga voting sa cellphone, di ba? Mas pinabigat na lang siguro ngayon. Yes, padamihan ng pera. Yun nga, kaya talaga yung mga girls na mukhang hindi... sa tingin natin mukhang wala ng pag-asang pumasok kasi nga, based sa performance, papasok talaga sila kung may pera. At nangyayari naman talaga siya back then, di ba? May mga candidates na nagugulat ka na lang na pumapasok through votings. Pero for sure naman, napapasok naman dyan yung may pera, pero performer din. Isa sa mga example ng Chelsea Fernandez last year, Sultan Kudarat. Si Chelsea Fernandez, di ba, performer, gusto ng lahat, heavy backed up pa. Kaya umariba talaga. So let's see ngayon, Sultan Kudarat, Jen Rose Xavier, kung siya yung papasok, baka naman nagpe-perform talaga. At hindi naman siguro sasama yung loob natin kung siya, kasi nga, based naman sa aesthetic ng girl, physical appearance, laban naman. Tsaka nasa listahan talaga siya. Kaya kung siya yung papasok based on the voting skineso, hindi naman siguro tayo mag-aaway-away kasi nasa listahan. How about Batangas? Stunning din siya, appealing, pero medyo hindi ko lang alam kung medyo mahiyain ba. Kailangan din niya magpapansin talaga, pero nasa kanya na lahat ng hinahanap natin. Height, ganda. Malakas din ang appeal niya, charismatic. Pero ayun nga, kailangan pang umura-ora para mapansin. Sa mga newbies, sabi ko kanina, 4 yung binabantayan ko newbies, pang 5 si Cotabato. Siguro pang 6 siya, si Batangas. Yeah. Ilan po lahat ng candidates ng MUPH 2026? 51. Ito na siguro yung pinaka-konti. Hindi. Pinaka-konti simula na nagkaroon ng accredited partners program. 51. Kasi yung mga dati, umaabot sila ng 60 eh. 2024, 2025. Para nasa 60 plus sila. So ngayon 51. So konti. Summer Island na sabi na natin, pang number 10 ko siya. Yung Summer Island number 10 ko nga siya. Yan, pusang inamo Pampanga. Yes. Number 2 ko siya. Iloilo City. Hindi ko guys alam kung medyo natabunan ata sa Iloilo City kahapon. Medyo naging hype siya nung nanalo siya sa local pageant nila sa Iloilo. Umiga yung pangalan niya, pero kahapon during the event, hindi lang ako gano'n nakikitaan na isa siya sa mga abangan or something, or may something sa kanya or what. Hindi ko lang siya naramdaman. Pero may video ako niya, as in focus sa kanya. Pero pag pinagtabi-tabi mo na kasi sila ng mga ibang newbies, lalaki din kasi ng mga newbies natin ngayon eh. Ulitin natin na Pampanga, Tarlac, Summer Island, Sultan Kudarat, Cotabato, ayan, even Batangas, ang haba nila eh. Ang lalaki nila eh, kaya parang hirap mo na sila malampaso eh. So, yun lang. Kaya hindi ko lang alam kung bakit parang di ata siya nag-shine or what. Pero maaga pa naman ulit. Marami pang pwedeng mga i-ace na activities or what. Kaya tingnan natin. Parang biglang hina ng candidate ngayon compared last year, sabi ni Buko Juice. Hindi naman mahinang candidate. Siguro nasanay kasi tayo na may mga heavy names. Nasanay tayo na nagpupuksaan yung mga, like for example, last year, may Atisa Manalo kasi last year, may Chelsea Fernandez, may Iliana Aduana, may Winwin Marquez, may Katrina Liagado, mga heavy names kasi sila. Sa mga names na yon, talagang abangan mo sila. Tapos, syempre, kasama na doon na minsan kahit hindi naman talaga ganoon ka galing or what, na hype talaga kasi nga gawa ng mga pangalan. Pero ngayon, marami rin naman mga girls na abangan talaga. Hindi lang sila mga bigating pangalan, pero nagpupuksaan naman din talaga sila.
Yun yung kaibahan ng last year. Kaya nga ngayon, di ba, hindi ka na makakapili. Di ba sa mga newbies nga, tas may mga ano pa tayo, veterans. Siksik na nga yung top 10, di ba? May mga binabanggit pa nga kayo dyan probinsya, hindi ko na nga napasama sa top 10 kasi nga top 10 lang tayo. Hindi na pwede mag top 15. How about Taguig? Si Bella, nasa number 8 ko si Bella. Si sure na ba si LU? Hindi pa nga sure si LU. Si LU yung want to beat. Siya yung nakakapanghinayang kung papakawalan pa. Kasi siya yung magandang makita sa international stage. Pero, hindi tayo sure kung sa kanya ibibigay. Kasi alam niyo naman ng organization, di ba? Kung sino yung magpe-perform talaga during the finale at nasa kanya ang destiny, siya talaga yung makokoronahan. Kasi naniniwala talaga ako sa destiny. Pag ikaw talaga yung gabing yun, pag para sa'yo talaga yung crown na yun, ibibigay talaga yun sa'yo bibigay talaga sa'yo ni universe pero kung hindi talaga sa'yo yun, hindi kahit maglupasay ka dyan Pero si LU, siya talaga yung want to beat. Siya yung standard. Siya yung papatumbahin. Maaga pa lang, siya na talaga. Muntinlupa is amazing. May nabasa ako. Muntinlupa is amazing considering na modeling lang ang background niya at walang pageant experience. Totoo, The Majesty. Kaya nga umakyat siya sa aking list. Nasa number 7 ko na siya. Actually, kaya niya pang pataubin. Ang kaya niyang pataubin, mukhang yung mga Cebu Girls ni Adela Marshall. Konting piga pa. Kaya niyang pataubin. Pero yung tatlo, para ewan ko maaga magsabi, pero parang kahit maaga pa lang, mukhang solid na sa top 3 yung Tarlac, Pampanga at La Union Parang nakasemento na yung tatlo dun Pero tingnan natin kung kaya pa. Which means sobrang lakas ng mga tiga-norte ngayon. Parang nasa norte silang lahat. La Union, Pampanga, Tarlac, Baguio. Ang lakas nila. Tugigaraw. Hindi ko masyado napansin sa Tugigaraw. Ano pa siguro, konting ano pa lang din. Konting push pa para mapansin pa. Cebu Province, yes, nabanggit na natin. Summer Island, yes. So, kayo nga, sino nga ang number 1, number 2, at number 3 nyo kahit maaga pa lang? Sino number 1, number 2, number 3 nyo? Tarlac, Pampanga, LU, yan. Si Imelda Schweighardt naman, nawala rin siya sa top 10 ko. Although wala naman siya sa top 10 ko during the contract signing hotpicks, wala naman siya. Kahapon, laban na laban pa rin naman si Imelda. Pero mas umangat lang siguro yung ibang mga nasa listahan ko. Yan, pero ang nipis-nipis niya kahapon, ang ganda pa rin ng katawan niya, laban na laban talaga siya. Mukha pa rin siyang mataray, mukhang namumuksa. Pero yun yung gusto ko sa kanya, yung mukha siyang mataray. Mukhang ng e-elbow. Ayun, parang lagi nakataas ang kilay. Kaya tuwan-tuwa ako sa kanya. Malabarby daw si Samar. Yes. Samar Island, Catherine Warden. Yan yung isa sa mga abangan natin kasi si Samar Island parang kahit anong ayos, pwede mong iayos sa kanya. Parang kahit itaas mo yung buhok niya, i-ponytail mo siya. Mag-ano ka dyan, smoky eyes, parang lahat pwede. Maganda paglaruan yung mukha ni girl. Nueva Ecija naman. Actually, inaabangan ko siya kasi nga, pumasok siya sa hotpicks ko. Si Nueva Ecija, Philcom Nuki. Pumasok siya sa top picks ko nung unang-una pa lang kasi nga, appealing si girl na naglalakad pa lang. Pero kahapon, hindi ko na nakita sa kanya yun. Hindi ko na nakita. Kaya, nawali din siya. Muntinlupa, nabanggit ko na. Ang haba ng sabi ko kay Adela Marshall. Nicole, hi daw sabi ng friend. Hello. Batangas po, nabanggit ko na din. Pang-ilan si Tarlac, number 3 ko. Kaya sa mga late, kasi kanina pa rin ako nag-start, nabanggit ko na rin yung mga
thoughts ko sa mga girls na yan. Ayan, ipopost ko naman to sa YouTube. So, yeah. Team YouTube. Quezon Province. May Quezon Province. Ano siya? Philcom girl siya. Australia ata. So, Quezon Province yung dinala niya ngayon. From Quezon Province, representing Filipino Society of Australia. Para siyang ganyan. Ano lang siya? Masayahin. Very jolly. Ganyan. Las Piñas, yes. Si Las Piñas ata Philcom girls din. Oh, maraming Philcom girl eh. Oh, kunyari Rizal, Quezon Province, Philcom girl yan. Ilocos, Sarangani. Philcom girls sila. Ang ano ko lang sa mga Philcom girls siguro, mga nasa shorter side. Karamihan ng mga Philcom girls. Tapos, sama-sama sila sa unahan, magkaka-height sila. Tapos, during the event, yung mga nasa unahan, magkaka-height sila. Si Roxy Baines talaga yung litaw na litaw sa kanila. Iyon, kaya Roxy Baines. Yun, Nueva Ecija na sagot na natin. Si Pateros naman, si Kirsten, as usual, maganda siya. Maganda yung kulay niya. Pero nagbe-blend lang siya eh. For me, may height din naman si Kirsten. Siguro kailangan pa nito ng more push din, more papansin para mapansin. Kasi parang nagbe-blend lang din siya kahapon, hindi siya napapansin kasi nga nagbe-blend siya. Pero, alam niyo naman si Kirsten, may machinery din to. Mukhang naman lalaban siya. Pero as of now kasi, nagkakasundo naman tayong lahat. Tsaka yung mga pages, nakikita ko naman yung mga topics nila. Mukhang iisa lang din naman ang top 5. So, tingnan natin kung hanggang sa dulo, yun pa din yung mga top 5 na lalabas. So, iisa lang tayo ng taste talaga, lahat. Yes, Muntinlupa, nasagot ko na rin sa Adela Marshall. Eto, gusto ko na siyang abangan kasi ang bubbly niya, ang ganda ng personality. Kasi di ba yung nga, nung una, hindi ko naman talaga siya bet. Sabi ko, baka hype lang. Pero ngayon talagang lumalaban siya. Bubbly si girl. Iliga naman. Pretty face as usual. Pretty face. Pero yun, kailangan pa talaga ng push pa. Si Ashley Subihano naman, ang naninindak si Ashley. Ang ganda ng kulay niya. Pero hindi ko rin kasi bet yung styling kagabi ni Ashley. Feeling ko ang dami din nangyayari. Parang siguro ang directions nila early 2000 na vibes. Because dahil dun sa buhok. Pero parang hindi ko talaga magets eh. Pero ang laki niyang babae kaya naninindak siya. Kaya hindi siya pumasok sa top 10 ko. Teka lang. Actually, ang layo na nga sa listahan ko eh. Pero nakakasindak siya kasi ang laki niyang babae. Pero ayun, sana styling pa din. Styling siguro. Kailangan maayos yung styling. Yung perfect na styling na mommy style na wow, ang ganda niya. Ganun. Yung isang Laguna si Isabella Prats. Ang ganda ng mukha niya. Na isa din ako sa mga na starstruck na ay, ang ganda pala nito, ganun. Ang ganda ng mukha. Pero syempre natabunan na siya ng mga taller girls. Kung sana humaba pa siguro si Isabella. Sobrang stunning niya talaga, as in. Pero ang ganda ng mukha niya, give na give ko talaga sa kanya. As in, kakaiba yung mukha niya. Pangilan si Batangas. Malayo na din po. Pero sa mga newbies, siguro 6'7" ko siya. Kasi guys, meron tayong mga newbies, meron tayong mga veterans, may comebackers. Ganun yung category natin ngayon. Eto, kamusta daw si Tarlac? Gets ba yung hype? Gets naman. Kung may hype kay Tarlac, dahil evident, dahil nakikita mo talaga, based sa looks, na na-adyan talaga siya. Or alam mo kaya siya hype kasi nga, give na give talaga yung looks niya. Yung performance ayun ang hindi ko pa alam ha. Kasi yung last na performance niya nakita ko pa during the Binibining Kanlahi. Pero yung performance niya ngayon, kasi hindi pa naman natin nakita naglalakad yung mga girls na sige lakad ka, ganyan pasarela. Hindi ko natin alam kung paano. Pero
based naman sa binibining kang lahi stent niya, mukhang okay naman. Hindi natin alam kung yung ngayon. Pero mukhang sila na talaga yun. Tarlac, La Union, Pampanga, Holy Trinity. Sabi rin ni Tom, Holy Trinity. Mukhang sila na talaga yun. Kahit maaga pa, sila na yun. Yes, Batangas, nasagot na natin kanina. Summer Island, yes, nasagot ko na rin kanina. How about Taguig? Taguig, nasagot ko na rin kanina, pero number 8 kasi Taguig. Si Bella, mahirap man aminin, pero mukhang natatabunan talaga siya. Ay, ano ba? Natatabunan in sense of, ang napapansin kasi ngayon yung tatlo eh. Yung tatlong yun nga, yung tatlo, napapansin sila, tapos dumagdag pa sila sa Cebu. Si Nicole, papansin din. Sila talaga yung napapansin. Hindi ko alam sa directions ngayon ni Bella. Hindi ko alam kung ang direction ba nila ngayon. Tahimik ka lang, girl. Huwag kang magpa-epal. Kalma-kalma ka lang. Baka ganun lang siguro yung direction nila. Pero kahapon, halos hindi mo na rin siya... Ako, hindi ko siya maramdaman din kahapon. Nakakita mo yung mga topics ngayon, mga listahan. Nasa ano lang siya. 7, 8, 9, 10. Ganyan. Hindi ko alam kung ano yung direction nila. Pero... tingnan natin. Soft na demure kasi si Bella. Yun nga yung sabi ko dun kanina. Parang yung 2020 na Bella, parang siya pa rin yung Bella ngayon. Na parang kalma lang talaga. O baka ganun nga kasi talaga siya. Ganun yung ano niya, gustong mangyari. Kalma lang talaga. Sino mga nanlalamon? Eh di si Bea. Mga nanlalamon si Bea. Bea Windorski talaga. Bea Pampanga. Yung dalawa. Sila yung naglalamunan kahapon eh. Mga higante eh. Pero si Bea, siya talaga ang ganda umaura. Talagang grabe yung confidence niya. Mukha na talagang nanalo siya. Ganun siya. Ganun ang eksena niya. Na panalo na ako. Ganun yung pakiramdam mo pag dumadaan siya. Pinakamatangkad si Ali. Si Ali kasi 6 flat. Tapos pag nag-heels, nagiging 6'4". Kaya ang laki talaga. Supranational daw si Tarlac baka. Pero si Bea, kung hindi nga siya mag-Miss Universe Philippines, baka isupra siya. Kasi malay mo ay yung goal, makuha ang Supra Crown. Baka siya yung Supra. Pero tingnan natin ha. Grabe daw ang aura nila Union. Totoo, ilang beses siya nagpalit ng damit eh. may naghahanap pa rin kay Iliana. Guys, move on na. Yung naghahanap kay Iliana, nag-post na nga sa Iliana eh. Na, di ba nag-post siya kahapon bago mag-start yung press presentation na kung ano yung reason niya, ganyan. Supra and Cosmo bet mo, kuya. Supra and Cosmo, nabanggit ko na rin yan sa una kong live. Sa mga previous live, di ba? Sabi nga natin, okay na rin naman mapanalunan ng Supra at Cosmo. Kasi wala namang problema dyan. Kahit, especially Cosmo, di ba? Nagbago na yung ano natin. Tingin sa Cosmo. Nakuha na ulit ng Cosmo ang simpatsya ng mga fans pagdating sa Cosmo. Tapos, ang pinakamalakas talaga ngayon sa Cosmo, si Nicole Borromeo. Kasi si Nicole Borromeo parang, parang hindi mo na siya makikitang pang Miss Universe. Hindi ko naman ino-offend yung mga yung mga fans ni Nicole, pero parang hindi ko na siya nakikita for the Miss Universe Philippines crown, parang Cosmo talaga eh. Pero maganda kay Nicole talaga, nag-i-enjoy na lang talaga siya. Hindi siya pressured na kailangan gigil ako, gusto ko makuha ang Miss Universe crown. Parang hindi siya ganoon. Talagang enjoy lang si bakla. As in, nag-enjoy na lang talaga siya. Kung anong mangyari, bahala kayo kung anong bigay niyo sa akin. Parang ganoon na lang siya eh. Kaya nga kahapon, super sayaw na lang siya eh. Parang ganyan. Ini-enjoy na lang talaga niya. Tapos harot-harot siya, ganyan. Pero tingnan natin, baka strategy din nila, ganyan. O mag-enjoy ka, ganyan. Dark Horse daw, sino? Ang magiging dark horse dyan, syempre, yung galing sa mga newbies.
Pero yung newbies na hindi frontrunner. Kasi may newbies na frontrunner eh. Si Tarlac, si Pampanga, newbies na frontrunner na yan. Siguro kung may kaya pang mga dark horse, yung mga nasa gitna. Summer Island. Very bagets kasi. Iba din yung arrive ni girl. Tapos bata. Pero tingnan natin kung kung paano pa ba. Paano siya gumalaw or yung mga isasubmit yung materials. Kasi maaga pa rin naman. Hindi pa nga natin nakikita yung swimsuit round, evening round, ganyan. Kung maganda ba yung mga evening gown round, kung maganda ba yung isasubmit yung mga material. Kasi si Chelsea, naalala nyo na naman si Chelsea Manalo. Dark horse siya, pero yung pagka-dark horse niya, nasa listahan talaga siya, di ba? Lagi naman natin sinasabi. Tapos, evening gown competition, preliminary evening gown competition, doon niya talaga naselyado na siya yung dark horse. Kasi maganda yung, di ba, nag-trending siya noon nung preliminary evening gown competition niya, yung naka-yellow siya. Tapos nagtuloy-tuloy na yun hanggang finale. Kaya doon niya talaga naselyado na dark horse siya. So, ganun yung magiging dark horse. Ang bilis, wait lang. Ang bilis. MUPH Bea. Sabi ni DM, MUPH Bea. Cosmo Nicole. Supra Pampanga. Charm Tarlac. Eco Muntinlupa. Ayan. Maganda yun DM Maganda yung mo Pero kanina yun nga, binanggit ko yung top 5 ko, La Union, Pampanga, Tarlac, Cebu Province, and Baguio. Ayan. May mga pare-parehas din tayo dyan kasi kanina may mga nagbabanggit nun. Pare-parehas naman tayo. Sa Iloilo Province, si Nikki Lynn Hutay, tangkad din. Ang tangkad din. Pero, syempre, kung naghahanap ka nga ng more facially appealing na girls, mas i-give lang or mas ibibigay ko lang dun sa iba. Nicole nag-enjoy daw sa pageant. Correct. Pero di ba si Pasay last year na elbow ng todo-todo din? Dirty Girl. Amanda Russo. Pasay. Parang na elbow ng todo-todo. Umakyat si Pasay last year. Umakyat hanggang semis ang mga nakalaban niya sa pagiging hindi, tsaka si Amanda Russo hindi na siya dark horse siya newbie na naging frontrunner habang tumatagal. Ang mga naging kasabayan niya sina Eloisa Howard, sila yung magkaka-level. Eloisa Howard, Gabby Carballo, 'di ba sila yon? Mga frontrunner sila na naging mga newbie sila na naging frontrunner. Tapos dun sa halera nilang yon, ang umakyat si Gabby Carballo. Tapos bakit umakyat si Gabby Carballo? Bakit siya lang umakyat? Kasi grabe din yung roster last year. 5 yung patataubin mo. Winwin Marquez, Chelsea Fernandez, Iliana Aduana, Atisa Manalo, Katrina Legado. 5 yun papataubin mo. Kung 5 lang ang pipiliin, talagang yung mga matitira, maggit-gita na. Tapos dun sa mga hanay nila, Eloisa Howard, Amanda Russo, Gabby Carballo. Si Gabby Carballo lang umakyat kasi siya na lang yung kulang. Kasi top 6, diba? Kaya minsan, depende rin talaga sa mga kalaban. Sa hanay ngayon, ilan lang sila nagigititan? 3. Kung ano man pipiliin, may 3 spot pa. Kaya parang maraming chance pa para sa iba. Kaya yun, minsan depende din sa kalaban. Natabunan. Yung natatabunan si Bella, nasagot ko na yan kanina. Siguro maaga pa para magsabi. Pero based na nakikita natin, mukhang oo. Pero sabi ko nga kanina, baka strategy din nila. O baka may gusto talaga silang directions or routes na baka si Bella lang ang makakasagot kung bakit. Consider ba na Dark Horse Sultan ko darat? Actually, hindi na. Hindi na. Kung may mga, Dark Horse. Mga papunta na silang frontrunner. 5 sila na mga papunta ng frontrunner actually. Hindi, 4. 4 na napapuntang frontrunner.
Sino yung tatlo? Pampanga, Tarlac. Pampanga, Pampanga, Tarlac. Newbies na papunta ng frontrunner. Pampanga, Tarlac. Sultan Kudarat, Samar Island. Yan silang apat. Top 5 daw as of now, based pa lang sa press presentation, La Union, Pampanga, Tarlac, Cebu Province, Baguio. Yun yung 5. Pero syempre, hindi naman top 5 yan. Baka top 6 ulit tayo, di ba? Sa finals. Or baka top 2. Ganyan. Iba-iba naman kasi. Teka lang Sinong multo last year? Sinong multo mo last year? Iliana. Pero yun nga, sabi rin ni Iliana sa post niya, baka hindi lang talaga ngayong taon. Ito. Si Sasha Lacuna, last year, biglang pasabog ng preliminaries. Isang pageant siya pwede. Kinsa niya gusto. Yun, nakalimutan ko rin pala, Sasha Lacuna, sila yung magkaka-level nila Amanda Russo last year. Amanda Russo, Sasha Lacuna, Eloisa Howard, and Gabby Carvalho. Pero dahil nga gitgita ng laban, isa na lang ang pwesto, si Gabby yung kumuha ng pwesto. So, ganun ka, git ang laban last year. Unlike now, yung spot na top 3, mukhang selyado pa lang doon sa 3 na. So, kung top 6, may 3 pang pwedeng mapunan. Kaya, more chances of winning pa doon sa ibang girls. Kasi last year talaga, hindi mo na matitibag yung may Mythical 5 talaga last year eh. Hirap ng tibagin nun eh. Kaya nga Mythical 5 eh. Pero ngayon, kung yung 3 pa lang yung nakikita nating solid na top 3 na, yung Holy Trinity na tinatawag nyo ngayon, na Pampanga, Tarlac at La Union, may 3 pang spot. So, more chances of winning. Ito sa Bok Famigin, sobrang tangkad niya, pumapatch magtanong siya. Yung una ko siya nakita, sabi ko, patch magtanong to. Ang tangkad niya, lang din, kailangan lang din ng social media presence ni girl para mapansin siya kasi wala naman talagang hype sa kanya. Walang hype sa name niya. Pero makikita mo yung caliber na andon. And itong mga girls na to, kailangan talaga nila malakas na social media presence ngayon pa lang kasi nga, iba na yung format ngayon, botohan. So, paano kayo boboto ng tao? Kailangan sikat ka sa social media para makuha mo simpatya ng lahat. Tapos, iboboto ka. Maliban na lang kung maglalabas ng pera or ng pondo ang probinsya nyo. Tapos, bilhin lahat ng mga boto, ganyan. Para nangyari sa SK last year or even si Quirino na umakyat sa listahan kasi nananalo siya ng voting skineso. So, kailangan talaga yung girl ngayon malakas social media presence para makuha yung simpatya ng tao para sa botohan. Okay. How about La Union? Malakas po ba siya? Oo nga po. Malakas si Bea, as in malakas siya. Pero, ang magiging kalaban ni Bea ngayon, votings. Kung hindi rin siya yung manguna sa votings, maglalaro lang talaga yung names niya sa pang-5, pang-4, pang-3, ganyan. Kasi syempre, ang aakyat, yung malakas sa votings. E paano kung ang malakas sa votings, yung hindi rin naman nasa listahan ng mga pageant panis. Or sabihin natin, hindi performer. Ganyan. So, votings yung magiging kalaban ng girl. Kaya, syempre, tayo mga pageant panis, lalo na sa inyo, na mga solid pageant panis, na kung may pondo, kayang maglabas, go lang. Ganun naman yon. Pero kung wala, okay lang din naman. Kasi, syempre, pera yung involved dyan eh. Alam naman natin ngayon sa hirap ng buhay. Thoughts mo kay Batangas, nasabi na natin. Sabi na rin, tataya pa rin daw siya kay Bella Ismael. Siyempre, abangan pa rin natin si Bella Ismael. Sabi ko nga, pag nakikita natin si Bella, or yan, pag si Bella dumaan sa'yo, para siyang si Arboni.
Grabe yung presensya. Malakas talaga yung presensya niya. Sabi nito, malakas ba si Tarlac? Malakas si Tarlac in terms of yung physical attributes niya. Yung kabuuan. Yung caliber. Pero yun nga, sabi ko kanina, tingnan pa natin kung paano maglakad. Kasi doon na tayo magkakatalo. Yung paano yung pasarela. Kasi kung si Bella, yun yung bentahin ni Bella. Pasarela, alam nyo kung paano maglakad yan si Bella, magwala sa stage yan. Alam nyo kung paano yung form nan. Doon yung may elbow tong iba. Kahit sabihin natin si Hetland na nasa top 2, si Maria na nasa top 3, doon yung may elbow yun. Yun. Pero maganda kasi dun sa dalawa, kay Hetland tsaka kay Tarlac. Bihira lang kasi lumitaw yung mga ganun kasi pag sa Philippine pageantry kasi. Yung ang tatangkad na lakas ng arrive at charisma. Marami kasi matatangkad naman sa atin. Dito sa atin sa Philippine pageantry, 'di ba? Magugulat ka, "Ay, ang tangkad mo pala," ganyan. Pero walang mga dating, mga walang arrive, parang hindi charismatic, gano'n. Yung parang pag unang tingin mo, wala kang mararamdaman. Pero matatangkad sila, 'di ba? Kaya pag nakakita tayo ng mga matatangkad na may mga dating, na-hook agad tayo. Yun yung meron dun sa dalawa. Kaya ganun ka-hype yung mga pangalan nila ngayon. Na halos umakit sila sa top 1 at sa top 2. Kasi nga matatangkad na sila, tapos may mga dating talaga. Ang lalakas talaga ng arrive nila. Hindi dahil hype sila, kundi dahil nga ganun yung hype, ganun nga kasi sila, kaya na-hype sila. Nicole Borromeo, nabanggit ko na din kanina. Sabi ko nga, bet na bet ko si Nicole Borromeo kasi nag-e-enjoy na lang siya. As in, enjoy na enjoy talaga siya. Puro nga pakilikili si Nicole eh. Sabi ko si Nicole, puro taas kamay. Talaga nagwawala talaga siya. No? MGI performance na si Nicole eh. Kaya pala ayaw ng Miss World ni Nicole, no? Ayaw ng Miss World Philippines, no? Gusto niya pala magwala. Ayaw na niya ng Princessita look. 1 year daw ang training Tarlac. O baka naman yun nga, 1 year ang training. So, sana no, may makita tayong magandang no, Marian. At kung dahil yan, baka nanonood si Marian, alam mo na, Marian. Negros Oriental. Negros Oriental, si Allison. Allison din ba to? Fatima? Anong pangalan ni Negros Oriental? Fatima Al-Sowed. Pag sa stage, pag malayuan, okay yung looks. As in talagang striking, ganyan. Pero minsan pag malapit lang, feeling ko lang natatabunan lang ng iba. Mas striking siya pag nasa stage siya. Siya yung kabatch ni Imelda during the Miss Earth 2016. Si Albay naman, pretty face, pero hindi ko lang din naramdaman kahapon. Same dun sa dalawang tiga Pangasinan, sa nagtatanong, Joel Byrne. Mga pretty face sila. However, ang basehan ko kasi during the red carpet, nagtabi-tabi sila. Mas napansin ko lang yung iba na mga katabi. Sana daw tuloy-tuloy ang momentum ni Pampanga. Sana, yun lang naman. Kasi nga, di ba, si Bea nga yung patataobin. So, sino yung magpapataob kay Bea? Para siyang 2024. Noong 2024, si Atisa yung papataobin. Same din naman nung last year, si Atisa pa rin. Kasi si Atisa yung very hype talaga eh. Tsaka yung gusto ng lahat eh. So, ngayon naman, 2026, si Bea yung patataobin. So, sino yung magpapataob kay Bea? Okay. Yun na. Pure Filipino po ba si Nicole? May half, pero hindi ko alam. Hindi ko alam yung ni Nicole. Pero dito siya lumaki talaga sa Pinas, sa Cebu.
Baguio po, nabanggit na natin kanina si Baguio. Adela, yes. O siya, yun yung aking top 10. Gagawa ko mamaya ng content, yung summary na ng top 10 at kung ano yung thoughts natin. Pero mabilisan lang kasi nga, pan TikTok content lang yun na 3 minutes lang naman ang maximum. Kaya, yun. Sa mga na-late po, popost ko dito sa YouTube. May Facebook din ako, Carl Loyola. YouTube, Carl Loyola. TikTok, Carl Loyola. Yung susunod na event ng Miss Universe Philippines, wala pa. Kung ano man yon, sponsor event or activities, wala pa. Pero meron pa ding Aqua Boracay. Meron pa din sa mga balak magpunta ng Boracay during the Aqua Boracay event. Baka 3rd week ng April yon. Tapos, Misamis Oriental, ang provincial host. Doon yung may mga ilang activities sila. Tapos, National Costume Pangasinan. And then, yun na. Ano pang question nyo bago tayo mag-end? Baguhin nila yung new format, something fishy. Yun na nga, baray. Alam kong halo-halo din naman ang opinion natin dun sa new format. Hindi naman lahat solved. Siguro kung may solved man 30%, 20%. Pero, yun yung yun yung bet nila eh. At pag na-impose na nila yon at yun na yung napag-decision na nila, final na. So, sa ating mga fans, nanood lang talaga tayo. Pero, ayun nga, sabi ko nga rin kanina, kung may budget naman at willing, tapos, bukal sa puso, na maglabas, go lang. Pero kung hindi, okay lang din naman. For sure, yung mga candidates naman na ito, hindi naman pababayaan ng LGU nila or kung sino man yun. Magulo yung format, something new. Kasi siya, sa beauty pageant. Oo, ngayon lang ako na-encounter ng ganong format. Oo, ngayon lang ako naka-encounter nung pre-recorded tapos pagbubutuhan ng mga tao yung papasok. Pero hindi naman siya 100% na boto talaga ng tao. Ang alam ko, combined din yun eh. Combined yung judges' votes plus boto ng tao. Pero pinakamadami yung boto ng tao para umakyat talaga yung girl. Pero panigurado dyan, yung aakyat naman dyan, yun din naman yung gusto natin. Oo, yun din naman yun. Pero ang maganda naman doon, kung yung hindi gusto ng lahat, wala sa listahan, magkakaroon siya ng chansang umakyat kasi mananalo siya through voting. Malalati na yung format, ayun, parang ganun. Yun yung perfect na examples. Pero yung Latina ba, yung Miss Latina Kineso, botohan din ba ng tao yun? Botohan din ba ng tao? Hindi ko kasi alam yun eh. O botohan lang ng mga kung sino man. Botohan na may season yata. Kasi ito, botohan ng tao. Tapos syempre, may involved na cha-ching. O yan, mukhang wala na pa. Paulit-ulit na yung mga comments. O siya, magbabay na ako. See you ulit tayo sa next live natin sa mga susunod na activities ng MUPH. Good night, guys! Magandang gabi. Bye-bye. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola.